Nang bumagsak ako sa pagsusuri para sa exchange program sa Pilipinas, gumuho ang mundo ko. Pakiramdam ko na wala sa akin ang pinakamalaking pagkakataon para sa tagumpay sa aking buhay. Ito ang mga salitang binitawan ng isang henyong inhinyero, isang summa cum laude graduate mula sa Harvard University, habang lumuluha sa aming huling panayam sa Google. Para sa akin, na 20 taon nang naniniwala na ang Silicon Valley ang sentro ng mundo at ang Pilipinas ay isa lamang umuunlad na bansa na kilala sa mga call center, ang mga salitang iyon ay parang isang sampal sa katotohanan. Ngunit ang libu-libong resume na nakatambak sa aking mesa ay nagpapakita ng isang malupit ngunit totoong katotohanan. MIT, Oxford, Stanford. Ngayon, ang mga pinakamahuhusay na isipan mula sa buong mundo ay sabik na nag-aabang ng flight patungong Ninoy Aquino International Airport, NAIA. Bakit hindi New York o London, kundi Maynila ang kanilang pinipili? At bakit sila natatakot na kung wala silang karanasan sa pagtatrabaho sa Pilipinas, maiiwan sila sa karera? Bilang pinuno ng global recruitment ng Google, ibubunyag ko ang lahat ng datos na aking nasaksihan, ang nakagugulat na katayuan ng Pilipinas ngayon at ang tunay na dahilan kung bakit nababaliw ang mundo rito. Isang kamangha-manghang kwento ng inspirasyon, ang pagdagsa ng mga henyo mula sa Amerika at Europa sa NAIA at ang pagkamangha ng isang recruitment manager ng Google sa Pilipinas, ang bagong numero 1 pangarap na bansa ng mga estudyante sa buong mundo. Sa kasalukuyan, may isang kakaibang penomenon na nangyayari sa Google headquarters sa Amerika. Dati, ang kumpanya namin ay isang pugad ng mga pinakamahuhusay mula sa Harvard, Oxford, Stanford at MIT. Ngunit ilang taon na ang nakalipas, isang karaniwang bagay ang nagsimulang lumitaw sa mga resume ng mga natatanggap naming aplikante. Nagtapos ng exchange program sa University of the Philippines, internship sa Artificial Intelligence sa Ateneo de Manila University, naging bahagi ng isang fintech project sa Bonifacio Global City, internship experience sa isang startup sa Makati. Habang lumilipas ang panahon, parami ng parami ang mga aplikanteng may karanasan sa Pilipinas. At lahat sila ay may iisang sinasabi. Nang bumagsak ako sa exchange program sa Pilipinas, akala ko'y pinalampas ko na ang pinakamalaking pagkakataon sa buhay ko. Sinasabi nilang mahuhuli sila sa kanilang karera kung hindi sila makakapunta sa Pilipinas. Ngunit bakit Maynila? Bakit hindi Amerika, Britanya o Canada? Ang tunay na dahilan kung bakit ang mga kabataan sa buong mundo ay dumarayo sa Pilipinas, ngayon ay ibubunyag ko. Bago tayo magsimula, kung maaari ay pakisubscribe at ilike ang video na ito. Ito ay malaking tulong para sa aming channel. Sa lahat ng aming subscribers, maraming salamat sa inyong suporta. Naway maging malusog at maligaya kayo hanggang sa katapusan ng taon. Kung sinusuportahan ninyo ang Pilipinas, mangyaring mag-iwan ng komento ng Go Pilipinas. Ako si Mark Lee, ang namumuno sa Global Recruitment sa Google Headquarters sa Mountain View, California. 45 taong gulang na ako at 20 taon na sa trabahong ito. Tuwing umaga, daan-daang resume mula sa buong mundo ang bumubungad sa aking mesa. Isang PhD sa Computer Engineering mula sa Harvard, isang Master's sa Artificial Intelligence mula sa MIT, isang Bachelor's sa Software Engineering mula sa Oxford. Ang mga ganitong kredensyal ang nagpapaningning sa aking mga mata. Sa loob ng 20 taon, halos lahat ng pinili kong talento ay nagmula sa mga universidad na ito. Ngunit kamakailan, may isang kakaibang pattern. University of the Philippines na naman, bulong ko sa sarili habang humihigop ng kape. Ang mga pangalang University of the Philippines Diliman at Ateneo de Manila University ay madalas na lumalabas sa mga resume. Noong una, inakala kong nagkataon lang. Siguro 1 o 2 kaso lang. Ngunit lumipas ang 1 buwan, 2 buwan, at nagpatuloy ang pattern. Sa katunayan, lalo pa itong lumala. Internship sa isang AI startup sa BGC. Naging bahagi ng isang mobility project sa Makati. Napapailing na lang ako habang isinasara ang mga resume. Sa totoo lang, hindi mataas ang tingin ko sa Pilipinas noon.
Kinikilala ko itong isang bansang may mababait na mamamayan, sikat sa kanilang Filipino hospitality, may mataas na pagpapahalaga sa edukasyon, at hindi masama ang teknolohiya. Ngunit hindi ko ito itinuturing na lugar para sa mga pinakamahuhusay na talento. Silicon Valley iyan ang tamang sagot. Iyan ang katotohanang pinaniwalaan ko mula noong ako'y 20 taong gulang. Ang pinakamasayang sandali ng buhay ko ay noong nagtapos ako sa MIT, kumuha ng master sa Stanford at natanggap sa Google. Iyon ang formula ng tagumpay. Ngunit bakit ba laging isinusulat ng mga kabataan ngayon ang Pilipinas sa kanilang mga resume? Baka uso lang, naisip ko. Baka ang popularidad ng kulturang Pilipino, tulad ng OPM o mga sikat na pagkain, ay nakaabot na sa kanilang mga resume. Mark, simulan na natin ang team meeting, sabi ni Sarah, isang junior HR manager at matalinong kasamahan na 32 anyos, habang papalapit sa aking mesa. Sige, susunod na ako, sagot ko habang inaayos ang tambak ng mga papeles. Habang naglalakad papunta sa conference room, napaisip ako, masyado na ba akong makaluma? Hindi. Naniniwala ako sa datos. 20 taon ng karanasan at estadistika ang basehan ng aking mga desisyon. At kailanman, hindi pa nagkamali ang datos na iyon. Pagbukas ko ng pinto ng conference room, wala akong kamalay-malay na ang pulong na iyon ang yayanig sa lahat ng aking mga paniniwala. Binuksan ni Sarah ang kanyang laptop at ikinonekta ito sa projector. Ngayon, ibabahagi ko ang resulta ng analysis ng recruitment data sa nakalipas na 6 na buwan. 5 kaming recruitment officers na nakaupo. Una, tingnan natin ang datos para sa mga bagong inhinyero. Isang bar graph ang lumitaw sa screen bilang ng mga aplikante, porsyento ng mga nakapasa sa screening, at success rate sa mga panayam. Mga karaniwang estadistika, katulad ng mga nakaraang taon. Ngunit nang i-click ni Sarah ang mouse, isang bagong slide ang lumabas. Nang suriin namin ang mga resume ng mga final passers, nakakita kami ng isang kawili-wiling pattern. Isang item na may label na karanasan sa Pilipinas ang biglang tumaas ng husto sa graph. Hindi ako makapaniwala. Ano yan? Kakaiba. Pero lahat ng mga bagong empleyado natin sa Google kamakailan ay may karanasan sa Maynila. Natahimik ang buong silid. Sa 120 na final passers para sa entry-level positions, 89 sa kanila ay may karanasan na may kaugnayan sa Pilipinas. Ibig sabihin, 74% iyon. Tinaas ko ang aking kamay. Sigurado ka ba dyan? Na-verify mo na ba? 3 beses kong sinuri, sir. Exchange programs, internships, projects, language training, iba-iba ang porma. Pero iisa ang lokasyon, Maynila. Nagtanong ang isa pang kasamahan, kumusta ang datos noong nakaraang taon? Noong nakaraang taon, 42%. Noong isang taon pa, 28%. Patuloy itong tumataas. Napahawak ako sa aking baba habang nakatitig sa screen. Mayroong mali. Sa loob ng 20 taon, ngayon ko lang nakita ang ganitong pattern. Baka naman nakasentro lang yan sa isang partikular na universidad o kurso, tanong ko. Hindi po. Mula computer engineering, electrical engineering, industrial engineering, hanggang sa design pantay ang distribusyon sa lahat ng larangan, sagot ni Sarah. Inilipat niya sa susunod na slide. At ang mas nakakagulat, ang average na performance ng mga empleyadong ito ay 18% na mas mataas kaysa sa mga empleyadong walang karanasan sa Pilipinas. 18%? Napaupo ako ng tuwid. Kung ganyan kalaki ang pagkakaiba, hindi natin ito maaaring balewalain. Oo. Sila ay nangunguna sa project completion rate, peer evaluation, at bilis ng promotion. Naging mabigat ang hangin sa silid. Lahat ay nakatutok sa screen. Naisip ko, mayroon ba akong pinalampas? Hindi maaari. Ang Pilipinas ay isa lamang kapuluan sa Asya. Ang teknolohiya nila ay sumusunod sa Amerika at ang edukasyon ay humahalaw sa kanluran. Hindi ba? Ngunit ang datos ay hindi nagsisinungaling. Ang mismong datos na pinagkatiwalaan ko sa loob ng 20 taon ay nakaturo ngayon sa Pilipinas. Mark, may opinyon ka ba? Tanong ni Sarah. Sandali akong natahimik. Sa totoo lang, naguguluhan ako. Sa ngayon,
Obserbahan muna natin. Masyado pang maaga para gumawa ng conclusion base sa 6 na buwang datos. Ang sagot ko ay parang isang palusot. Pagkatapos ng pulong, bumalik ako sa aking opisina at tulalang napaupo. Tila nagbago ang tingin ko sa mga resume sa aking mesa. Exchange student, University of the Philippines. Internship, BGC Tech Hub, AI Project, Ateneo de Manila. Ang mga linyang ito ay hindi na basta-basta salita lamang. Maari kayang. Bulong ko sa sarili. Nagkamali ako? Ngunit agad akong umiling. Hindi. Imposibleng mabura sa isang araw ang 20 taon ng karanasan. Nang gabing iyon, habang nagmamaneho pa uwi, patuloy akong nag-isip. Mayroon nga bang espesyal sa Pilipinas? O sunod-sunod lang na nagkataon ang lahat? Sa labas ng bintana, nagdaraan ang mga gusali ng Silicon Valley. Buong buhay kong pinaniwalaan na ito ang sentro ng teknolohiya sa mundo. Ngunit ngayon, hindi na ako sigurado. Dahil malinaw ang datos at hindi nagsisinungaling ang mga numero. Hindi ako nakatulog ng maayos ng gabing iyon. Kinabukasan, mas maaga akong pumasok sa trabaho. Hindi maalis sa isip ko ang pulong kahapon. Pagdating sa opisina, binuksan ko agad ang aking computer at sinimulang suriin ang recruitment data sa nakalipas na 2 taon. Gusto kong makita mismo ang iprinisenta ni Sarah. Binuksan ko ang Excel sheet at nag-apply ng mga filter. Exchange Student Experience, Overseas Internship, Global Project, 1 click, 2 click, 3 click. Nang lumabas ang resulta sa screen, napasandal ako sa aking upuan. Sa Excel sheet ng isang Google Recruitment Manager, kumikinang sa kulay pula ang mga pangalan ng mga universidad sa Pilipinas. University of the Philippines, 28 kaso. Ateneo de Manila University, 19 kaso. De La Salle University, 11 kaso. University of Santo Tomas, 22 kaso. Kabuuang 84 na kaso at ito ay bilang lamang ng mga final passers. Ano to? Bulong ko habang nakatitig sa monitor. Ang MIT ay may 32 kaso, Stanford 29 at Harvard 26. Kung pagsasama-samahin ang mga nangungunang universidad sa Pilipinas, halos kapantay na nila ang buong Ivy League ng Amerika. Ang mas nakakagulat ay ang sumunod. Nang i-cross-reference ko ito sa performance evaluation scores, ang average na puntos ng mga empleyadong may karanasan sa Pilipinas ay 4.2 sa 5. Ang 4.2 ay nasa top 15% na. Samantala, ang mga empleyadong walang karanasan ay may average na 3.7, isang 0.5 na puntos na pagkakaiba, isang makabuluhang agwat sa estadistika. Napatakip ako ng mukha. Ang pundasyon ng aking paghuhusga sa loob ng 20 taon ay nagsisimulang gumuho. Sakto namang tumunog ang telepono. Isang video interview mula sa Barcelona, Spain. Hello, this is Mark Lee. Isang binatang lalaki ang lumitaw sa screen. Si Pablo, 24 na taong gulang, mula sa Polytechnic University of Catalonia, kumukuha ng computer science. Ang kanyang resume ay perpekto, matataas na marka, maraming project experience at matatas mag-Ingles. Mr. Pablo, I've reviewed your resume. I have a few questions. Sinimulan ko ang panayam, mga technical na tanong. Mga tanong tungkol sa kanyang mga proyekto. Walang kagatol-gatol na sumagot si Pablo. Magaling. Bilang panghuli, mayroon ka bang karanasan sa exchange program o sa ibang bansa? Sa tanong kong iyon, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Pablo. Iyon po. Humina ang kanyang boses. 3 beses po akong nag-apply para sa exchange program sa Maynila, pero 3 beses din po akong nabigo. Sa Maynila, napaupo ako ng diretso. Opo, sa aming universidad, napakahirap pong makapasok sa programa papuntang Maynila. Ang competition rate ay 15-1. Mapait na ngumiti si Pablo. Mayroon pang ang tawag sa amin, ang mga umiiyak dahil nabigo sa Maynila. Isa po ako sa kanila. Nagulat ako. Mga umiiyak? Ganoon ba kahalaga ang isang exchange program? Bakit mo gustong-gustong makapunta sa Maynila? Maingat kong tanong. Sandaling natahimik si Pablo bago dahan-dahang nagsalita. Sir, sa totoo lang po,
Sinasabi ng mga aplikante ngayon na mas mabigat pa sa resume ang karanasan sa Maynila kaysa sa isang English Proficiency Certificate. Natigilan ako sa kanyang sinabi. Dalawa sa mga kaibigan ko ang nag-intern sa Maynila ng 6 na buwan noong nakaraang taon. Ang isa ay nakatanggap ng offer mula sa Tesla at ang isa naman ay nasa Apple na. At sigurado kang dahil iyon sa Maynila? Opo, ayon sa kanila, mas marami silang natutunan sa pagtatrabaho sa Maynila kaysa sa 2 taon sa Barcelona. Seryoso ang mga mata ni Pablo. AI startups, mobility companies, gaming firms lahat ay nasa BGC o Makati, hindi ba? Kung mananatili ka roon ng 6 na buwan, mas magiging matatag daw ang network mo kaysa sa network sa Silicon Valley. Habang nagsusulat, nagtanong ako, paano naman ang ibang mga syudad? London, Berlin, Singapore. Siyempre, magagaling din po sila pero iba raw ang bilis. Ang Maynila, para bang, nandoon na ang hinaharap. Tumatak sa isip ko ang mga salitang iyon. Pagkatapos ng panayam, sumandal ako sa aking upuan at tumingala sa kisame. Si Pablo, ang ika-12 aplikante sa loob ng 1 buwan na bumanggit ng karanasan sa Pilipinas. 9 sa kanila ang nanghinayang dahil hindi nakapunta at 3 ang nagsabing dahil sa Pilipinas sila ay umunlad. Ano ba talaga ang mayroon sa Maynila? Bulong ko. Oras na ng tanghalian at nagtungo ako sa cafeteria. Nagkataong nakita ko si Kevin, isang bagong inhinyero, 28 taong gulang, isang matalinong empleyado na pumasok noong nakaraang taon. Kevin, kamusta na? Naka-adjust ka na ba? Tanong ko habang umuupo. Okay naman po sir. Maganda ang team at interesante ang mga proyekto. Nabanggit sa resume mo na nag-internship ka sa Maynila. Anong ginawa mo roon? Biglang nagningning ang mga mata ni Kevin. Ah, iyon po ba? Iyon ang pinakamagandang 6 na buwan ng buhay ko. Anong naging maganda roon? Una po, ang bilis. Kapag may ideya, ipapatupad agad. Kahit mabigo, mabilis na susubok ulit. Kinagat ni Kevin ang kanyang sandwich at nagpatuloy. At pangalawa, ang network. 6 na buwan akong nasa BGC. Ang Globe, PLDT, Ayala lahat ay 30 minuto lang ang layo. Pwede kang mag-meeting sa tanghali at magkita ulit sa gabi. Normal lang iyon. Kung ikukumpara sa Silicon Valley, tanong ko. Nag-isip si Kevin. Malawak po kasi rito, di ba? Mula San Francisco hanggang San Jose, mahigit 1 oras ang biyahe. Pero sa Maynila, magkakalapit ang lahat. Ang density, hindi biro. Naalala ko ang sinabi ni Pablo. 1 linya lang ng internship sa isang startup sa Pilipinas ang naging susi para mabuksan ang pinto ng Silicon Valley. Kaya nakatulong iyon noong nag-apply ka sa Google? Sobra po. Sa interview, halos 20 minuto naming pinag-usapan ang tungkol sa Maynila. Sobrang interesado ng mga interviewer, natatawang sabi ni Kevin. Tahimik akong nag-isip habang kumakain ng salad. Mayroon nga ba talaga akong pinalampas? Pagbalik ko sa opisina, may isang email na naghihintay sa akin, galing sa opisina ng Vice Presidente. Mark, pumunta ka sa opisina ko bukas, 10 a.m. Maikli at direkta, pero masama ang kutob ko. Kinabukasan, kumatok ako sa pinto ng Vice Presidente. Pagpasok ko, nakatayo siya at nakatingin sa labas ng bintana. Umupo ka, Mark. Nakatanggap ka na ba ng report tungkol sa recent recruitment trends? Tanong niya. Opo, nakita ko na po ang iprinisenta ni Sarah. Anong masasabi mo? Lumingon siya at tiningnan ako. Sa totoo lang po, hindi pa ako kumbinsido. Malinaw ang datos pero hindi ko maintindihan kung bakit, kaya ipadadala kita roon. Sampo, mag-business trip ka sa Pilipinas. Ikaw mismo ang tumingin. Nagulat ako. Sa Pilipinas po? Bakit ako? Hindi ba't ikaw ang pinuno ng ating global recruitment? Ang datos ay nakaturo sa Pilipinas. Kailangan mong kumpirmahin. Binuksan niya ang isang folder. BGC Tech Valley, Makati Startup Hub, at 3 pangunahing universidad. 1 linggo ay sapat na. Narinig mo na rin siguro ang sinasabi ng mga kabataan sa Amerika at Canada na kung hindi sila makakapunta sa Pilipinas, dehado sila sa kanilang karera. Tinitigan niya ako. Paano natin mapipili ang pinakamahuhusay na talento kung hindi natin alam ang dahilan niyan?
Wala akong masabi. Sa susunod na Lunes ang alis mo, ako na ang bahala sa ticket. Habang papalabas ng opisina, magulo ang isip ko. Ayaw kong pumunta sa Pilipinas. Ayaw kong aminin na mayroon akong hindi napansin sa loob ng 20 taon. Ngunit hindi ako maaaring tumanggi. Utos ito ng Vice-Presidente at malinaw ang datos. Nang gabing iyon, sinabi ko sa aking asawa, kailangan kong mag-business trip sa Pilipinas sa susunod na linggo. Sa Pilipinas? Biglaan naman. Bakit? Nagulat siya. Akala ko ba laging mong sinasabi na di mo type ang Pilipinas? Oo, buong buhay kong inisip iyon. Pero ngayon, hindi na ako sigurado. Nakahiga na ako sa kama, pero gising pa rin ang diwa ko. Ano ba talaga ang mayroon sa Maynila? Masisira ba ang aking mga prejudice? O mapapatunayan kong wala lang itong kuwenta? Hindi ko alam. Ngunit sa loob ng isang linggo, malalaman ko ang isang sagot na babago sa buong buhay ko. Lumipas ang isang linggo. Nakasakay na ako sa isang eroplano ng Philippine Airlines mula sa San Francisco International Airport. Habang ikinakabit ang seatbelt sa business class, mabigat pa rin ang aking pakiramdam. Kailangan ko ba talagang gawin to? Ayaw ko talaga ng biyaheng ito. Ano naman ang makikita ko sa Pilipinas? Sapat na ang datos, ngunit utos ng Vice-Presidente. Nang lumipad ang eroplano, binuksan ko ang aking laptop at muling sinuri ang itineraryo. Araw 1, paglilibot sa BGC Tech Valley. Araw 2, pulong sa University of the Philippines. Araw 3, pagbisita sa Makati Startup Hub. Ang natitirang 2 araw ay maluwag. Sapat na ang isang linggo, naisip ko. Ngunit hindi ko alam na lubos akong nagkakamali. Mula sa sandaling pagdating ko sa Maynila, doon ko nalaman ang lahat. Pagkatapos ng 13 oras na biyahe, lumapag kami sa Ninoy Aquino International Airport. Pagbaba ko pa lang, mayroon ng kakaiba. Napakalinis ng paliparan. Hindi lang malinis, kundi moderno. Habang naglalakad, may mga ilaw sa kisame na gumagabay sa daan. Please proceed to immigration. Malinaw na sabi ng anunsyo sa Ingles. Pagdating sa immigration, natigilan ako. Sunod-sunod ang mga automated immigration gates. Lahat ito, automated. Bulong ko habang lumalapit sa isa. I-scan ang pasaporte, tumingin sa face recognition camera. Welcome to the Philippines. 15 segundo lang. Sa SFO, 1 oras ang pila, pero dito, 15 segundo. Ang pagkuha ng bagahe at pagdaan sa customs ay wala pang 5 minuto. Epektibo. Napilitan akong aminin. Lumabas ako sa lobby at naglakad papunta sa information desk para magtanong tungkol sa taxi. Paano po ang pinakamagandang paraan papunta sa city proper? Isang staff ang sumagot sa perpektong Ingles. I recommend the P2P bus. It will take you to your stop in Makati, and from there you can get a grab to your hotel in BGC. It will take about 30 to 45 minutes. A taxi might take over an hour with the traffic. P2P bus? Yes, sir. The terminal is just right there. Buses leave every few minutes. Tumango ako at naglakad papunta sa terminal. Ang lahat ay maayos. Pagdating sa platform, muli akong namangha. May mga screen na nagpapakita ng real-time arrival ng mga bus. Ang anunsyo ay nasa Filipino at Ingles. Dumating ang bus sa eksaktong oras. Pagsakay ko, malinis ang mga upuan at mabilis na nagdaraan ang tanawin sa labas. Mas mabilis pa ito kaysa biyahe mula SFO papuntang syudad, inamin ko sa sarili. Pagdating sa Makati, bumaba ako at agad na nag-book ng Grab papuntang hotel ko sa BGC. Nakita ko agad ang kaibahan. Ang mga daan ay maayos at ang mga sasakyan ay disiplinado. Sa isang convenience store, bumili ako ng beep card. Sir, you can use this card for the train, some buses, and even some taxis. Paliwanag ng tindero. Nagdududa man, binili ko ito. Sa Silicon Valley, kailangan ng iba't ibang app para sa bawat uri ng transportasyon, pero dito, isang card lang. Sumakay ako ng Grab. Kahit hapon na, maluwag ang daloy ng trapiko papasok ng BGC. Ang mga tao ay nakatingin sa kanilang mga smartphone o nagbabasa. Ang nakakagulat ay halos lahat ay nakikinig sa musika o podcast. Isang kulturang nagbibigay galang sa iba
Obserbasyon ko, pagdating sa BGC, pagbaba ko ng sasakyan at pagtayo sa kalye, ang tanawin sa harap ko ay higit pa sa aking inaasahan. Matatayog ang mga gusali, ngunit iba ang pakiramdam kumpara sa San Francisco. Mas maayos, mas moderno, nagkalat ang mga digital screen at ang mga pedestrian lane ay maaliwalas. Ito ba talaga ang Asia? Bulong ko sa sarili. Puno ng pagkamangha. Ibang-iba ito sa Pilipinas na nasa isip ko. Habang naglalakad papuntang hotel, napadaan ako sa isang coffee shop. May QR code na nakadikit sa pinto. Scan the QR code to see the menu and place your order. Dahil sa kuryosidad, sinubukan ko. Lumabas ang menu sa Ingles, Filipino, at iba pang wika. Pwede ring mag-order gamit ang app. Mas moderno pa ito kaysa sa Amerika. Napilitan akong aminin. Nag-check-in ako sa hotel. Binigkas ng receptionist ang pangalan ko ng tama. Mr. Mark Lee, welcome to the Philippines. Sa Amerika, bihira ang nakakabigkas ng tama sa apelido ko. If you need anything, sir, please don't hesitate to call. Our English-speaking service is available 24 hours a day. Salamat. Habang paakyat sa elevator, napaisip ako. Sa loob lang ng ilang oras, ang mga nakita ko ay nagsimula ng sirain ang aking mga prejudice. Epektibong sistema ng transportasyon, perpektong digital infrastructure, magiliw na serbisyo. Ito ba talaga ang maliit na bansang kapuluan? Pagpasok sa kwarto, inilapag ko ang aking mga gamit at dumungaw sa bintana. Dumidilim na, at ang syudad ay nababalutan ng maningning na mga ilaw neon. Sa di kalayuan, natatanaw ang skyline ng Makati. Bukas, pupunta ako sa BGC. Muli kong sinuri ang aking schedule. BGC, ang tinaguriang Silicon Valley ng Pilipinas. Sa totoo lang, hindi ako umaasa. Siguro, isang maliit na bersyon lang ng Silicon Valley. Ngunit tulad ng pagkabigo ng aking inaasahan sa unang araw, may kutob akong magiging ganoon din bukas. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa kama at nakatingin sa kisame. Ang mga nakita ko mula NAIA hanggang BGC ay paulit-ulit na umiikot sa isip ko. Automated systems, eksaktong oras ng bus, integrated transport card, real-time information, lahat ba ito ay pang-araw-araw dito? Naalala ko ang sinabi ni Sarah sa pulong. Ayon sa isang Global University Ranking Agency, ang Maynila na ang numero 1 destinasyon para sa mga international students, hindi na London. Noong una, hindi ako naniwala, pero ngayon, unti-unti ko nang naiintindihan. Sa labas ng bintana, kumikinang ang mga ilaw ng Maynila. Bawat ilaw ay kumakatawan sa buhay at pangarap ng isang tao. At kasama sa kanila ang mga estudyanteng galing pa sa iba't ibang panig ng mundo. Mula sa France, Germany, Canada, Brazil, bakit Maynila ang pinili nila? Bukas, siguro'y mas magiging malinaw ang lahat. Ipinikit ko ang aking mga mata, ngunit hindi ako makatulog. Masyadong magulo ang isip ko, dahil ang mga paniniwalang binuo ko sa loob ng 20 taon ay unti-unti nang nagigiba. Kinabukasan, maaga akong nagising. Pagbaba ko sa breakfast buffet ng hotel, napansin kong maraming dayuhan, mga taga-kanluran, Middle East, Timog Silangang Asya. Sa isang mesa, naririnig ko silang nagsasalita ng French, sa isa naman, Spanish. Isang tunay na international city, naisip ko, ang schedule ko ngayon ay pagbisita sa BGC Tech Valley. Isang lokal na gabay ang sasalubong sa akin sa lobby ng 9 a.m. Eksaktong 9 a.m., pagbaba ko, isang dalaga ang naghihintay. Mr. Mark Lee, ako po si Bea Santos. Ako ang magiging gabay ninyo sa BGC tour ngayon. Habang nagkakamay kami, pinagmasdan ko siya. Mukhang matalino at nasa unang bahagi ng kanyang 30s. Mga 20 minuto po ang biyahe. Habang nasa daan, ipapaliwanag ko ang tungkol sa BGC. Sumakay kami sa isang sasakyang naghihintay sa labas. Habang umaandar, ipinakita ni Bea ang kanyang tablet. Ang BGC ay matagal nang tinatawag na sentro ng negosyo. Pero ngayon, ito na ang puso ng IT sa Pilipinas. Nandito ang mga opisina ng Google, mga malalaking kumpanya tulad ng Globe at Ayala, at mga fintech giants. Sa screen ng tablet,
Ipinakita ang aerial view ng BGC, puno ng mga modernong gusali. Marami rin po bang startup dito? Tanong ko. Mahigit 2,000 po, at malakas lalo na sa larangan ng artificial intelligence, fintech at e-commerce. 2,000? Nagulat ako. Hindi man kasing dami ng Silicon Valley, ngunit para sa isang bansang inakala kong maliit, napakalaking bilang nito. Sa labas ng bintana, mabilis na nagdaraan ang EDSA. Malinis at maayos na daanan, mga sasakyang sumusunod sa batas trapiko. Ayan po ang nakikita ninyo, ang sentro ng BGC. Sa ibaba ay mga mall at kainan, at sa itaas ay mga opisina. Perpektong lokasyon. Pagpasok namin sa BGC, natigilan ako. Ibang-iba sa aking inaasahan. Hindi ito mga pare-parehong gusaling salamin. Bawat gusali ay may sariling pagkakakilanlan, sumasalamin sa kumpanyang naroroon. Mas moderno pa kaysa sa Silicon Valley, inamin ko sa sarili. Ang una naming binisita ay ang AI Research Lab ng isang malaking kumpanya ng telekomunikasyon. Pagpasok sa lobby, isang malaking media wall ang sumalubong sa amin. Nagpapakita ito ng digital art na ginagawa ng AI sa real time. Mr. Lee, welcome. Isang batang mananaliksik ang nakipagkamay. Ako po si Dr. Miguel Ocampo. Kinuha ko ang aking PhD sa MIT at bumalik sa Pilipinas 2 taon na ang nakalipas. Bakit po kayo bumalik mula sa MIT? Prangka kong tanong, dahil mas masaya dito. Sa Silicon Valley, sobrang kompetisyon at individualistic, di ba? Dito, mas malakas ang kultura ng pagtutulungan o bayanihan. Dinala kami ni Dr. Ocampo sa loob ng laboratorio. Sa pader ng pasilyo, nakasabit ang mga sertipiko ng patent. Noong nakaraang taon lang, nakapag-file kami ng 120 patents na may kaugnayan sa AI. Iba, Arshu? Opo. At 60% niyan ay global patents. Pumasok kami sa isang demo room. Sa harap ng malaking screen, may ilang mananaliksik. Ngayon, ipapakita namin ang aming pinakabagong automated translation technology. Nag-type si Dr. Ocampo sa computer. Lumabas ang isang pangungusap sa Filipino. Boss, inom tayo mamaya sa labas? Isinalin ito ng AI. Boss, are you up for some team dinner drinks tonight? Hindi ito literal na pagsasalin. Ang inom sa labas na isang kulturang Pilipino ay naging team dinner drinks at ang tayo ay naging mas propesyonal. Hindi lang ito simpleng pagsasalin. Nauunawaan nito ang konteksto ng kultura, paliwanag ni Dr. Ocampo. Ano ang pagkakaiba nito sa Google Translate? Tanong ko. Ang Google ay text-based. Kami ay situation-based. Isinasaalang-alang namin kung sino, kailan, saan, at para kanino sinasabi ang isang bagay. Ang sumunod na demo ay mas nakakamangha. Real-time simultaneous interpretation. Nagsalita si Dr. Ocampo sa Filipino. Ang pag-unlad ng teknolohiya ng artificial intelligence ay babaguhin ng tuluyan ang ating buhay. Halos kasabay nito, narinig ko sa aking earpiece ang pagsasalin sa Ingles. Halos walang delay. Paano ito posible? Talagang humanga ako. Dahil napakarami naming datos sa Filipino, gumagawa kami ng isang AI na may puso ng pakikipagkapwa-tao at nakakabasa ng konteksto. Buong pagmamalaking sabi ni Dr. Ocampo. At hindi namin ginagaya ang Silicon Valley. Mayroon kaming sariling landas. Tumatak sa puso ko ang mga salitang iyon, hindi gumagaya. Akala ko, buong buhay nilang hinahabol ang Amerika. Ngunit sila pala ay lumilikha ng sarili nilang daan. Mula sa laboratorio, nagtungo kami sa isa pang IT company, 5 minutong biyahe lang, dito, hindi lang AI. Sakop din nila ang mobility at fintech, paliwanag ni Bea. Ang nakilala kong mananaliksik doon ay wala pang 30 taong gulang. Nagsasaliksik po ako sa multimodal AI. Pinoproseso nito ang text, imahe at tunog ng sabay-sabay. Ang demo ay kahanga-hanga. Nang patugtugin niya ang isang tradisyonal na musikang Pilipino, gumuhit ang AI ng isang larawang angkop dito tulad ng isang tanawin sa probinsya. Kasabay nito, bumigkas pa ito ng isang maikling tula. Nagsimula sa kulturang Pilipino, pero ang edukasyon at teknolohiyang Pilipino ang nagbabago ng buhay, sabi ng mananaliksik.
Gumagawa kami ng isang AI na malalim ang pag-unawa sa kulturang Asyano. Ito ang aming competitive advantage sa pandaigdigang merkado. Tanghalian na, dinala ako ni Bea sa isang kainan. Dito po madalas kumain ang mga startup founders sa BGC. Puno ng mga kabataan ang lugar, karamihan ay nasa huling bahagi ng kanilang 20s o unang bahagi ng 30s. Habang nag-o-order, narinig ko ang usapan sa kabilang mesa. Ingles, na may puntong Pranses. Mga empleyado rin po ba sila ng startup? Tanong ko. Opo, malamang mga foreign developers. Marami po sila rito sa BGC. Bakit kaya sila napadpad sa Pilipinas? Ang bilis po. Ang 6 na buwan dito ay katumbas na raw ng 2 taong karanasan sa Silicon Valley. Pagkatapos kumain, sinimulan namin ang schedule sa hapon. Binisita namin ang isang AI startup. Ang CEO ay isang 31 taong gulang na babae. Nagtapos po ako sa MIT at nagtrabaho sa Silicon Valley ng 3 taon. Pero 2 taon na ang nakalipas, bumalik ako sa Pilipinas. Bakit po? Prangka kong tanong. Dahil mas mabilis dito. Kapag may ideya ka, sa loob ng 1 linggo, makakakuha ka na ng funding at sa loob ng 1 buwan, may produkto ka na. Natatawa niyang sabi. Isang bilis na hindi mo maiisip sa Amerika. Iglinihad niya ang kanyang opisina. Sa 15 empleyado, kalahati ay dayuhan. Mula sa Germany, India, Brazil, Canada lahat ay mga dating exchange students sa Pilipinas. 1 linya lang ng internship sa isang startup sa Pilipinas ang naging susi para mabuksan ang pinto ng Silicon Valley. Wala akong masabi. Sa conference room, ipinaliwanag niya ng mas detalyado. Nakatanggap kami ng seed funding noong nakaraang taon. 3 buwan lang ang inabot. 3 buwan? Opo. Mabilis magdesisyon ang mga Pilipinong investor. Minsan, 1 meeting lang, aprobado na. Ipinakita niya ang isang chart. 3 sa aming mga empleyado ay galing sa MIT at lahat sila ay may karanasan sa exchange program sa Pilipinas. Ang 6 na buwan daw nila sa Maynila ang tuluyang nagpabago sa kanilang pananaw. Huli naming binisita ang AI center ng isang malaking electronics manufacturer. Ang nakilala kong mananaliksik doon ay halos kaedad ko. Nagsasaliksik kami sa on-device AI. Ito ay AI na tumatakbo ng direkta sa smartphone kahit walang cloud. Ang demo ay nakakamangha. Kahit walang internet, posible ang real-time translation at image analysis. Paano ito posible? Dahil malakas ang Pilipinas sa hardware. Ang kakayahang i-optimize ang hardware at software ng sabay-sabay ang aming lakas. Noon ko lang napagtanto, hindi hinahabol ng mga kumpanyang Pilipino ang Amerika. Ginagamit nila ang kanilang sariling kalakasan para lumikha ng sarili nilang landas. Dapit hapon na nang dalhin ako ni Bea sa isang rooftop bar sa BGC. Mula sa itaas, ang tanawin ay napakaganda. Libu-libong ilaw ang kumikinang. Bawat ilaw na yan ay pangarap ng isang tao, sabi ni Bea. At karamihan sa mga pangarap na iyon ay pag-aari ng mga kabataang galing sa ibang bansa. Wala akong masabi. Ang mga nakita ko sa buong araw ay gumugulo sa aking isipan. Sariling teknolohiya, mabilis na pagpapatupad, pandaigdigang talento. Ito ba talaga ang Pilipinas na binalewala ko? Habang nasa sasakyan pabalik sa hotel, tahimik akong nag-isip. Sa 1 araw lang, kalahati ng aking mga prejudice ay gumuho na. Ang natitirang kalahati ay malamang naguguho bukas sa University of the Philippines. Kinabukasan, nagtungo ako sa University of the Philippines. Si Bea ulit ang aking gabay. Ngayon, makikipagkita po tayo sa isang propesor na namamahala sa international affairs. Pagkatapos, magkakaroon tayo ng campus tour. Ang sasakyan ay tumungo sa direksyon ng Diliman. Kakaiba ang isang unibersidad sa gitna ng syudad. Ang mga unibersidad sa Silicon Valley ay karaniwang nasa labas ng lungsod. Ang UP po ay isa sa mga pinaka-internationalized na unibersidad sa Pilipinas, paliwanag ni Bea. Pagpasok namin sa campus, bumungad ang mga gusaling may halong luma at bago. Isang perpektong pagkakatugma ng tradisyon at modernidad. Pumasok kami sa gusali ng International Relations. Sa lobby, nakahanay ang mga watawat ng iba't ibang bansa. Amerika, France,
Germany, Spain, Brazil. Mr. Mark Lee, welcome. Isang propesor na nasa katanghalian ng edad ang nakipagkamay. Ako po si Professor Reyes, in charge sa International Cooperation. Ikinagagalak ko kayong makilala. Pumasok kami sa isang conference room. Binuksan ni Professor Reyes ang kanyang laptop at ipinakita ang screen. Magsimula tayo sa datos. Isang graph ang lumabas. Nagpapakita ng mga aplikante para sa exchange program. Para sa darating na semestre, mayroon tayong 2,847 na aplikante. Ang dami, pero 180 lang po ang slots. Kinuha ko ang aking calculator. Ang ratio ay mahigit 15:1, eksakto 15.8:1. Noong nakaraang taon, 12:1 lang. Patuloy itong tumataas. Inilipat ni Professor Reyes sa susunod na slide. Ayon sa isang Global University Ranking Agency, ang Maynila na ang numero 1 destinasyon para sa mga international students, hindi na London. Isang ranking table ang lumabas sa screen. Una ang Maynila, pangalawa ang London, pangatlo ang Paris. Totoo po ba ito? Hindi ako makapaniwala. Opo, inilabas po iyan noong nakaraang taon. Sa kalidad ng edukasyon, kaligtasan, cost of living at job opportunities, nanguna ang Maynila. Itinuro ni Professor Reyes ang labas ng bintana. Sa mga estudyanteng nakikita ninyo, kalahati ay dayuhan. Totoo nga. Habang naglalakad sa campus, iba't ibang lahi ang nakikita ko. Saan pong bansa galing ang pinakamarami? France ang nangunguna. Sumunod ang Germany, Spain at Canada. Bakit po nila pinipili ang Pilipinas? Direkta kong tanong. Nag-isip si Professor Reyes. May 3 dahilan. Una, mataas ang kalidad ng edukasyon. Ang aming universidad ay nasa mataas na ranggo sa mundo. Pangalawa, ligtas. Ang Maynila ay isa sa mga pinakaligtas na lungsod sa mundo. Naramdaman ko po yan kahapon. Kahit gabi na, hindi nakakatakot maglakad. Pangatlo, at pinakamahalaga, ay ang mga pagkakataon. Pagkakataon? Opo. Kung mag-aaral ka ng 6 na buwan sa Maynila, maraming pinto ang magbubukas. Internship sa mga startup sa BGC, proyekto sa malalaking kumpanya, pagsali sa mga AI research labs. Nagkuwento si Professor Reyes ng isang kaso. Noong nakaraang taon, may isang estudyante mula sa France, major in business. Nag-intern siya sa isang malaking IT company dito. Pagbalik niya sa France, nakatanggap siya ng offer mula sa Louis Vuitton dahil sa kanyang karanasan sa Pilipinas. Tumango ako. Ang sabi-sabing kung hindi ka makakapunta sa Pilipinas, dehado ka sa karera ay hindi pala biro. Hindi po talaga biro. Totoo po iyon. Ipinakita ni Professor Reyes ang isa pang slide. Ito ay isang graduate tracer study. 85% ng mga dating exchange students ay nakahanap ng trabaho sa loob ng 6 na buwan pagkatapos ng graduation. Passenger Bashu? Opo, ang mga regular na estudyante ay 68%. Malinaw ang pagkakaiba. Pagkatapos ng pulong, sinimulan namin ang campus tour. Una naming pinuntahan ang main library. Pagpasok pa lang, namangha ako. Puno ng mga estudyante ang bawat mesa, nag-aaral. Bukas po ito 24 oras, sabi ni Bea. Sa isang mesa, magkakasamang nag-aaral ang mga Pilipino at dayuhang estudyante, nag-uusap sa pinaghalong Ingles at Filipino. Team project po siguro yan. Dito, pinagsasama namin ang mga lokal at dayuhang estudyante sa isang team. Sumunod, ang College of Engineering. Binisita namin ang isang AI research lab. Doon, nakilala namin ang isang dayuhang estudyante, isang dalagang may blonde na buhok. Hi, ako si Ana. Galing ako sa Germany. Ano ang iyong sinasaliksik? Natural Language Processing. Partikular, ang AI para sa wikang Filipino. Bakit Filipino ang pinili mo? Tanong ko, ang Filipino po ay isang napakagandang wika para pag-aralan ang AI, komplikado pero mayaman sa konteksto. Ipinakita ni Ana ang kanyang computer. Ang modelong ginawa ko ay nakikilala ang Filipino ng may 98% accuracy, sa Ingles, 92% lang. Ganoon kalaki ang pagkakaiba? Opo,
Mahirap ang Filipino dahil iba't iba ang uri ng pananalita at gramatika, pero kapag natutunan na, napakalohikal. Tanghalian na. Nagpunta kami sa student cafeteria. Nagulat ako dahil ang menu ay nasa 6 na wika: Filipino, English, Chinese, Korean, French at Spanish. Para po sa mga dayuhang estudyante, sabi ko. Siyempre po, 20% ng aming populasyon ay dayuhan. Maingay at masaya sa cafeteria. Halo-halong wika ang naririnig. Sa isang mesa, 4 na estudyante ang kumakain, isang Pilipino, isang Pranses, isang Amerikano, at isang Koreano. Natural silang nagtatawanan. Naisip ko, ito ang tunay na global education. Sa hapon, binisita namin ang dormitoryo para sa mga international students. Sa lobby, nakausap namin ang isang estudyanteng lalaki mula sa Canada. Galing po ako sa University of Toronto. Isang semestre lang ako rito. Kamusta ang Maynila? Tanong ko. Higit pa po sa inaasahan ko. Noong una, dahil lang sa hilig ko sa mga beach, pero pagdating ko, higit pa pala roon. Ano ang pinakagusto mo? Ang kaginhawahan. Lahat mabilis. Mabilis ang delivery. Mabilis ang internet. Mabilis magdesisyon ng mga tao, natatawa niyang sabi, at maraming pagkakataon. Noong nakaraang buwan, nakatanggap ako ng internship offer mula sa isang startup sa BGC. Anong plano mo pagbalik sa Toronto? Hindi ko pa po alam. Sa totoo lang, gusto ko pang manatili sa Pilipinas. Dapit hapon na, nasa gitna kami ng campus. May mga estudyanteng nagtitipon, may nagigitara, may sumasayaw. Tingnan ninyo po roon, turo ni Bea. 5 estudyante ang nakaupo ng pabilog, nag-uusap. Language exchange group po siguro yan. Mga dayuhang gustong matuto ng Filipino at mga Pilipinong gustong matuto ng Ingles. Lumapit ako sa kanila. Excuse me, anong ginagawa ninyo? Language exchange po. Galing ako sa Spain at nag-aaral ng Filipino, sagot ng isa. Masaya ba? Opo. Ang mga kaibigan kong Pilipino, napakagaling magturo. Ngayon, nakakabasa na ako ng konting Tagalog, buong pagmamalaki niyang sabi. Naisip ko, Tagalog? Ganoon kadali? Ipinaliwanag ng katabi niyang Pilipino, napakasipag po kasi niya. 1 linggo lang, kabisado na niya ang basic phrases. Namangha ako, ganoon ba sila kasigasig? Dumilim na, at nagsimulang umilaw ang mga poste sa campus. Umupo ako sa isang bench at pinagmasdan ang paligid. Mga estudyanteng nagtatawanan. May Pilipino, may dayuhan, ngunit walang pagkakaiba. Lahat sila ay estudyante lang. Ang mapa ng mga kabataan sa buong mundo ay nagbabago na mula Amerika at Britanya patungong Maynila. Ngayon ko lang naramdaman ang bigat ng mga salitang iyon. Lumapit si Bea. Kamusta po ang tour ngayon? Nakakagulat. Ibang-iba sa aking inaasahan. Bukas po, pupunta tayo sa Startup Hub sa Makati at sa Ortigas. Mas magugulat po kayo. Ngumiti ako. Sapat na ang pagkabigla ko. Ngunit tama si Bea. Mas malaking sorpresa ang naghihintay sa akin kinabukasan. Sa 2 araw, nagtungo ako sa Makati. Oras na para bisitahin ang Startup Hub at Ortigas. Si Bea pa rin ang aking gabay. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang mas dinamikong bahagi ng Maynila. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang gusali malapit sa Ayala. Ito po ang QBO Innovation Hub. Isang innovation hub? Nagulat ako. Opo, isang espasyo na sinusuportahan ng gobyerno at pribadong sektor para sa mga startup. Kakaunti lang po ang ganito sa mundo. Pagpasok, puno ng mga kabataan. Karamihan ay nasa huli ng kanilang 20s o unang bahagi ng 30s. May nagtatrabaho sa laptop, may nag-uusap sa harap ng whiteboard. Daan-daang tao po ang nagtatrabaho rito araw-araw at libre po ito. Libre? Opo. Inaalok po ito para palaguin ang startup ecosystem. Sa isang sulok, may nagpa-practice ng pitching. Isang dalaga ang nagpe-present. Ang aming AI ay nagpapataas ng accuracy ng medical diagnosis ng 30%. Sunod-sunod ang tanong ng mga manonood. Gaano karaming data ang nakuha ninyo? Ano ang advantage ninyo sa mga kakumpetensya? Walang kagatol-gatol na sumagot ang babae.
Humangga ako. Sa ganoong edad, ganoon kalakas ang loob. Sumunod, lumipat kami sa Ortigas Center. Ang Ortigas ay sentro ng fashion at trends, pero nagbago na ito nitong mga nakaraang taon. Pagbaba ng sasakyan, isang kakaibang tanawin ang bumungad. Mga makabagong gusali na naging mga kafe at opisina. Ito po ang sentro ng mga bagong ideya sa Maynila, paliwanag ni Bea. Una naming binisita ang isang mobility startup, isang lumang gusali na ginawang opisina. Hello, ako si Paulo, CEO, isang lalaking mukhang 32 anyos ang nakipagkamay. Kami po ay gumagawa ng e-trike sharing service. Sa kasalukuyan, may 50,000 units kami sa buong Metro Manila. Opo, at 200,000 ang gumagamit araw-araw. Sa opisina, mga 20 empleyado, kalahati ay dayuhan. Ang dami ninyong dayuhang empleyado, sabi ko. Opo, iyong Canadian developer, French designer, Brazilian marketer, lahat sila ay dating exchange students sa Pilipinas. Tinawag ni Paulo ang isang empleyado. Jason, halika rito sandali. Isang binatang may blonde na buhok ang lumapit. Ako si Jason. Galing ako sa Canada. Paano ka napunta rito? Tanong ko. Nag-exchange program po ako last year at nag-intern dito. Naging full-time offer. Wala ka bang balak bumalik sa Canada? Mas masaya po kasi rito. Natatawang sabi ni Jason. Totoo po, yung sinasabi na ang isang linya ng internship sa Pilipinas ay susi sa Silicon Valley. May mga tumawag sa akin mula sa Google at Apple. Pero bakit ka nanatili rito? Dahil mas marami akong natututunan dito. Ang trabahong ginawa ko sa loob ng 6 na buwan ay katumbas ng 2 taon sa Canada. Tanghalian na, lumabas kami sa mga kalye ng Ortigas, puno ng mga cafe at restaurant. Pumasok kami sa isang cafe at namangha ako nang makitang tablet ang menu. Sa tablet na lang po kayo mag-order, dito na rin po ang bayad, sabi ng staff. Ang menu ay nasa iba't ibang wika. Marami po sigurong dayuhang customer, sabi ko. Opo. Lalo na mga kabataang galing Europa. Pagkatapos kumain, naglakad-lakad kami. Puno ng mga kabataan ang kalye. Iba't ibang wika ang naririnig. Ingles, French, Spanish, German. Napadaan kami sa isang grupo na nag-uusap sa French. Huminto ako at pinagmasdan sila. 4 sila, 2 Pilipino, 2 dayuhan. Excuse me, anong ginagawa ninyo? Tanong ko sa Ingles. Sumagot ang isang babaeng Pranses. Kami po ay isang startup team. Nag-iisip kami ng mga ideya ngayon. Startup? Opo, isang fashion tech company. Gumagamit kami ng AI para magbigay ng personalized styling advice. Iba-iba pala ang lahi ninyo sa team. Iyon po ang aming lakas. Alam ko ang fashion sa France. Alam ng mga kaibigan kong Pilipino ang fashion at teknolohiya sa Pilipinas. At alam ng kaibigan naming Amerikano ang marketing. Humanga ako. Totoo pala ang sinasabi na nagsimula sa kulturang Pilipino pero ang edukasyon at teknolohiyang Pilipino ang nagbabago ng buhay. Opo. Noong una, dahil lang sa hilig ko sa mga teleserye kaya ako pumunta rito. Pero ngayon, dito na nabubuo ang aking karera. Sa hapon, lumipat kami sa Quezon City. Iba naman po ang pakiramdam dito. Halo-halo ang kultura, sabi ni Bea. Buhay na buhay ang mga kalye. May mga nagpe-perform, may mga nagpipinta. Marami ring dayuhan dito. Opo. Ang Quezon City ay isa sa mga paboritong lugar ng mga dayuhan. Napadaan kami sa isang tindahan na may mahabang pila. Kalahati ay dayuhan. Lahat ba sila turista? Hindi po. Karamihan ay nakatira na sa Maynila. Mga estudyante, empleyado, exchange students. Nagulat ako. Ganoon karaming dayuhan ang nakatira sa Maynila. Gabi na. Nagpunta kami sa isang bar na may tanawin ng syudad. Habang umiinom ng beer, nagtanong si Bea. 3 araw na po kayo sa Maynila. Ano po ang masasabi ninyo? Nag-isip ako. Sa totoo lang, nakakagulat. Saan pong aspeto? Sa lahat. Teknolohiya, edukasyon, kultura. Ibang-iba sa aking inaasahan. Humigop ako ng beer. Lalo na ang mga kabataan, walang takot. Kahit mabigo, susubok ulit. Walang hangganan ang kanilang mga pangarap. Nagbago na po ang mga kabataang Pilipino.
sabi ni Bea. Dati gusto nila ng katatagan, malaking kumpanya, gobyerno. Ngayon, hinahabol na nila ang kanilang mga pangarap. Nagtatayo ng startup, nagtatrabaho sa mga global company, kinukuha ang mundo bilang kanilang entablado. Sa labas ng bintana, nagniningning ang mga ilaw ng Maynila. Naalala ko ang aking kabataan. Noong panahong iyon, ang tanging tinitingnan ko ay ang MIT. Akala ko, Amerika lang ang sagot. Ngunit iba ang mga kabataan ngayon. Ang buong mundo ang kanilang entablado. Ang exchange program sa Pilipinas ay hindi na isang kakaibang pagpipilian, kundi isang pagkakataong hindi dapat palampasin. Bulong ko, opo. Ibinaba ko ang baso. Ano kaya ang mga pinalampas ko sa buhay ko? Nang ituro ng datos ang Pilipinas, hindi ako naniwala. Binulag ako ng aking prejudice. Ngunit sa 3 araw, nakita at naramdaman ko. Ang Pilipinas ay mas maunlad kaysa sa aking inaakala. Sa ilang aspeto, mas nauuna pa sa Silicon Valley. Ano po ang gagawin ninyo bukas? Tanong ni Bea. Pupunta ako sa Google Philippines. Makikipagkita ako sa mga empleyado roon. Mga empleyado ng Google sa Pilipinas? Opo, gusto kong marinig ang kwento ng mga Pilipinong developers. Gusto ko pang matuto. Ang mga bagay na hindi ko alam, ang mga bagay na pinalampas ko. Nang gabing iyon, pabalik sa hotel, nakahiga ako sa kama. Magulo ang isip ko. 4 na araw na lang ang natitira. Ang bilis ng oras. Gusto ko pang makakita, gusto ko pang matuto. Ngunit 1 linggo lang ang lahat. Sapat na to, malaki na ang nagbago. Ipinikit ko ang aking mga mata. Bukas, panibagong kaalaman na naman ang naghihintay. Sa ika-4 na araw, nagtungo ako sa opisina ng Google sa BGC. Isang mataas na gusali malapit sa city center. Pagkatapos ng security check, sumakay ako ng elevator. Pagbukas ng pinto sa itaas na palapag, isang dalaga ang sumalubong sa akin. Welcome, Mr. Lee. Ako po si Ishida. Mula sa HR, nakatanggap po kami ng abiso mula sa headquarters. Ikinagagalak ko po kayong makilala. Pagpasok sa opisina, pamilyar ang pakiramdam katulad ng Google sa Silicon Valley, pero may kakaiba. Mas masigla, mas bata ang enerhiya. Ngayon, makikilala ninyo ang aming AI team leader, si Miss Angela Cruz. Napakatalino po niya. Dinala ako sa isang conference room. Pumasok ang isang babae, mukhang 29 anyos. Hello po, ako si Angela. Mark Lee, nice to meet you. Umupo kami. Binuksan ni Angela ang kanyang laptop. Ipapaliwanag ko po ang AI trend sa Maynila. Kinuha ko ang aking panulat. Dati, ako ang nag-i-interview. Ngayon, ako na ang natututo. Sa BGC Tech Valley lang, 60 na AI startups ang nakatanggap ng seed funding noong nakaraang taon. Leosha? Opo. Ang density na ito ay kapantay na ng Silicon Valley. Sa susunod na slide, lumabas ang isang graph. At ang average na edad ng mga developer dito ay 28, bata, mabilis, at walang takot. Kung ikukumpara sa Silicon Valley, ano ang pagkakaiba? Tanong ko. Ang bilis po. Dito, mula ideya hanggang prototype, 1 linggo lang. Sa Silicon Valley, 1 buwan. Bakit ganoon kabilis? Una, magkakalapit ang lahat. Investors, developers, designers, 30 minuto lang ang layo. Pangalawa, mabilis ang desisyon. Mas mahalaga sa mga batang kumpanyang Pilipino ang paggawa kaysa sa pulong. Pangatlo, mas maluwag na sila sa pagkabigo. Dati, kapag nabigo, tapos na. Ngayon, ang pagkabigo ay karanasan. Sa loob ng 1 oras, ipinakita ni Angela ang iba't ibang datos, AI investment, talent migration, global collaborations. Nagsulat lang ako nang nagsulat. Hindi ako nahiya na natututo ako sa isang kasamahang 19 na taon ng bata sa akin. Sa halip, naging mapagkumbaba ako. Mr. Lee, may tanong po ako, sabi ni Angela. Ano po ang tingin ng headquarters sa Pilipinas? Sa totoo lang, minamaliit namin, prangka kong sagot. Pero ngayon, nagbago na ang lahat. Ang mga nakita ko sa loob ng 3 araw ay sumira sa lahat ng aking prejudice. Ngumiti si Angela. Mabuti po,
Dati, ang Pilipinas ay nakatingin lang sa Amerika, pero ngayon, iba na. Paano nagbago? Mayroon na kaming sariling landas. Hindi na kami gumagaya. Lumilikha na kami. Tanghalian na. Nagpunta kami sa cafeteria. Malawak, malinis, at iba-iba ang pagkain. May Filipino, Western, Chinese. Employee benefits po. At ang pamilya, pwedeng kumain dito ng libre 4 na beses sa isang buwan. Talaga? Nagulat ako. Maganda ang benepisyo sa Google sa Silicon Valley, pero hindi ganito. Habang kumakain, napansin kong komportable ang mga empleyado. Walang pakiramdam ng hirarkiya. Nagbago na pala ang kultura ng mga kumpanya sa Pilipinas. Opo, dati vertical. Ngayon, horizontal na, lalo na sa mga IT company. Sa hapon, nakilala ko ang team ni Angela. Lahat ay nasa huli ng kanilang 20s o unang bahagi ng 30s. Habang kausap sila, naramdaman kong may global mindset sila. Magaling mag-Ingles, alam ang mga trend sa mundo. Mr. Lee, tanong lang po, sabi ng isang batang developer, pangarap pa rin po ba ang magtrabaho sa Silicon Valley? Nag-isip ako, dati, oo, pero ngayon, hindi na siguro. Bakit po? Dahil dito, sapat na ang mga pagkakataon. Baka mas maganda pa, nagtawanan sila. Ganoon din po ang tingin namin. Kaya, may mga kaibigan kaming tumanggi sa offer ng headquarters para manatili rito. Gabi na. Lumabas ako ng opisina. Rush hour sa BGC. Ngunit napansin kong halos lahat ay umuwi na ng 6 o 7 p.m. Hindi ba sila nag-overtime? Tanong ko, kung hindi po espesyal na kaso, hindi. Ang on-time na pag-uwi ang prinsipyo. Sa Silicon Valley, hanggang 10 p.m. kami nagtatrabaho. Kaya po siguro kayo nauubos o nagbo-burnout, sagot ni Angela. Tama siya. Sa loob ng 20 taon, hindi ko na mabilang kung ilang beses akong napagod. Dito, mahalaga ang work-life balance dahil ang masayang empleyado ay malikhain. Tumango ako, kaya pala mas innovative sila. Pabalik sa hotel, patuloy akong nag-isip. Marami akong natutunan. Lalo na kay Angela. 29 lang siya, pero malawak ang pananaw sa mundo at puno ng kumpiyansa. Ganoon din ba ako noong kaedad niya? Hindi. Palagi akong ninenerbiyos, palaging naghahanap ng pagkilala. Ngunit iba ang mga kabataang Pilipino ngayon. Alam nila ang kanilang halaga, sinusunod ang kanilang landas. Nang gabing iyon, binuksan ko ang aking laptop at nagpadala ng email sa Vice Presidente. Ang report sa business trip sa Pilipinas ay opisyal kong isusumite pagbalik ko. Ngunit bilang pauna, minamaliit natin ang Pilipinas. Lalo na sa aspeto ng talento. Ang Pilipinas ay nasa pandaigdigang antas na. Sa ilang aspeto, mas nauuna pa sa atin. Gumaan ang pakiramdam ko. Kailangang aminin ang dapat aminin. Sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng Maynila, 3 araw na lang ang natitira. Sa ika-5 araw, libreng oras ko. Walang schedule. Naglakad-lakad ako malapit sa hotel. Sa mga kalye ng BGC, nagkalat ang mga luxury brand. Ngunit hindi iyon ang nakapukaw sa akin, kundi ang dami ng dayuhan. Mga taga Middle East, Europa, Timog Silangang Asya. Isang tunay na global city. Pumasok ako sa isang cafe. Sa kabilang mesa, 2 Pranses ang nag-uusap. Mas maganda magtrabaho sa Maynila kaysa sa Paris, sabi ng isa. Oo nga, maraming pagkakataon, hindi masama ang sahod, nakikinig ako at higit sa lahat, ligtas. Kahit gabi na, hindi nakakatakot maglakad, masarap pa ang pagkain, nagtawanan sila. Naisip ko, bakit nila pinili ang Maynila? Alam ko na ang sagot. Pagkakataon, kaligtasan, kalidad ng buhay lahat ay naririto. Sa hapon, nagpunta ako sa Intramuros, isang lugar kung saan nagtatagpo ang kasaysayan at modernidad. Sa mga kalye, maraming turista. May mga nakasuot ng barot saya, nagpapakuha ng litrato. Napangiti ako. Ganito pala, kaakit-akit ang kulturang Pilipino. Tanaw ang skyline ng Maynila, nagkakatugma ang mga lumang simbahan at matatayog na gusali. Ang nakaraan at kasalukuyan ay magkasama sa isang lungsod. Iyon ang Maynila. Sa gabi, kumain ako mag-isa sa isang restaurant.
Umorder ako ng sinigang. Habang kumakain, binalikan ko ang nakalipas na 4 na araw. Ang sorpresa sa NAIA, ang inobasyon sa BGC, ang pagiging global ng UP, ang sigla ng Ortigas. Lahat ay higit pa sa aking inaasahan. At ang mga kabataang nakilala ko sa Google sa kanila, nakita ko ang hinaharap. Marami pala akong pinalampas sa buhay. 20 taon. Silicon Valley lang ang tinitingnan ko. Akala ko, Amerika ang sagot. Ngunit malawak ang mundo at nasa lahat ng dako ang mga pagkakataon, lalo na dito sa Maynila. Pagkatapos kumain, nagpunta ako sa may baybayin. Maganda ang ilog sa gabi. Umupo ako sa isang bench. 2 araw na lang, babalik na ako sa Amerika. Ngunit hindi na ako ang dating Mark. Nasira ang aking prejudice, lumawak ang aking pananaw. At higit sa lahat, naging mapagkumbaba ako. Kinuha ko ang aking telepono at nag-text sa anak kong si Jake. Jake, saan mo nga pala gustong mag-exchange program? Sa UK, Dad. Bakit? Nag-isip ako. Isaalang-alang mo rin ang Maynila. Nandito si Papa ngayon, isang kahanga-hangang lugar. Maynila? Nagulat naman ako, Dad. Ikaw, inirerekomenda ang Pilipinas? Ako rin nagulat. Pagdating ko, ibang-iba pala. Sige, Dad. Seryoso kong pag-iisipan, napangiti ako. Kahit papaano, ang pagkakataong pinalampas ko ay maaaring makuha ng aking anak. Nang gabing iyon, pabalik sa hotel, dumungaw ako sa bintana, kumikinang ang skyline. Tulad ng mga gusaling iyan, tumataas na rin ang Pilipinas. Binuksan ko ang aking laptop at sinimulang ayusin ang aking mga tala. Isang draft para sa report pagbalik ko. Re-evaluation report on the Philippine market. Unang pangungusap, we have been underestimating the Philippines. Akala natin, isang bansang sumusunod lang. Ngunit ang Pilipinas na nakita ko ay iba. Ang bilis ng inobasyon, ang kalidad ng talento, ang pandaigdigang network sa lahat ng aspeto, kapantay na natin sila o mas nauuna pa. Habang nagtatype, naalala ko ang mga mukhang nakilala ko, si Dr. Ocampo, si Ana, si Jason, si Angela, lahat sila ay nagturo sa akin ng isang bagong paraan ng pagtingin sa mundo. Ang dapat bigyang pansin ay ang katotohanang dumaragsa ang mga pandaigdigang talento sa Maynila, hindi lang dahil sa kultura, kundi dahil sa mga tunay na pagkakataon. Ang sinasabing ang 6 na buwang internship sa isang startup sa Pilipinas ay katumbas ng 2 taon sa Silicon Valley ay hindi eksaherasyon. Huminto ako sa pagtatype, hindi ko akalaing magbabago ako ng ganito. 1 linggo lang ang nakalipas, puno ako ng pagdududa. Ngayon, nagpapasalamat ako dahil binago ng biyaheng ito ang aking buhay. Ipinagpatuloy ko ang pagsusulat. Conclusion: kailangang baguhin ng Google ang stratehiya nito para sa Pilipinas. Hindi lang bilang isang merkado, kundi bilang isang kasosyo sa inobasyon. At kailangan ding baguhin ang recruitment strategy. Dapat bigyan ng mas malaking bigat ang mga talentong may karanasan sa Pilipinas. Idinagdag ko ang huling pangungusap. Ngayon, ang mapa ng mga kabataan sa buong mundo ay nagbabago mula Amerika at Britanya patungong Maynila. Kung hindi natin mauunawaan ang agos na ito, mawawala sa atin ang pinakamahuhusay na talento. Sinave ko ang file. Bukas, ika-6 na araw. May isa pa akong gustong puntahan, isang malaking startup festival sa Maynila. Ang pinakamalaking event daw sa Asia. Ano kaya ang matututunan ko roon? Nasa sabik ako. Dahil ngayon, masaya na akong matuto. Nakahiga sa kama. Naging malinaw sa akin. Ang Mark 4 na araw na ang nakalipas at ang Mark ngayon ay magkaibang tao na. Gumuho ang prejudice, bumukas ang isipan. At higit sa lahat, naging mapagkumbaba. Kung babalik ako sa pagiging 20, sa Maynila rin ako pupunta. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Makukuha ni Jake ang pagkakataong iyon. At ako, mas makikipagtulungan na sa Pilipinas. Ang exchange program sa Pilipinas ay hindi na isang kakaibang pagpipilian, kundi isang pagkakataong hindi dapat palampasin. Ang mga salitang binulong ko ilang araw na ang nakalipas ay isa ng matibay na paniniwala. Sa ika-6 na araw, nagtungo ako sa Convention Center. Ang signage, ASEAN Startup Summit. Pagpasok, daan-daang booth ang bumungad.
Ang nakakagulat, kalahati ay nagpe-present sa Ingles. Mula simula, global market na ang target nila. Sa isang booth ng AI Medical Diagnosis, ang aming AI ay may 95% accuracy sa cancer diagnosis. Sabi ng 28 anyos na CEO. Nag-e-export na kami sa 3 bansa sa Timog Silangang Asya at naghahanda na para sa Europa. Kailan po kayo nagsimula? 1 taon at kalahati na po ang nakalipas. Sa isang education tech startup, isang personalized learning platform gamit ang AI. Sabi ng 31 anyos na CEO. May 500,000 users kami sa Pilipinas at pumasok na rin sa Taiwan. Sa 15 kataong team namin, 5 ay dayuhan. Lahat sila ay dating exchange students. Habang naglilibot, iisa ang napansin ko. Lahat sila, mula pa lang sa simula, ay nakatingin na sa pandaigdigang merkado. Sa isang conference session, paano makaakit ng dayuhang talento? Tanong ng isang manonood. Ipakita mo ang iyong vision, sabi ng isang panelist. Kung malinaw kung ano ang iyong ginagawa at kung saan ka patungo, darating ang mga tao. At ang Maynila mismo ay kaakit-akit, sabi ng isa pa. Ligtas, maginhawa at masaya, di ba? Habang nakikinig, napagtanto ko, ang tunay na lakas ng Pilipinas ay ang bilis. Mabilis magdesisyon, mabilis gumawa, mabilis mabigo, at mabilis magsimula muli. Iyon ang kanilang DNA. Gabi na. Habang pauwi, naisip ko, bukas, aalis na ako. Ang 1 linggo ay parang isang iglap, ngunit binago nito ang aking buhay. Nagkaroon ako ng pag-asa, isang pag-asa na ang mundong titirhan ng aking anak at ng susunod na henerasyon ay mas malawak at mas mayaman. Sa 7 araw, huling araw, naglakad-lakad ako sa umaga. Sa isang parke, umupo ako at nagkape. Naalala ko ang pagdating ko, puno ng pagdududa. Ngayon, iba na. Ang Pilipinas ay higit pa sa aking inaasahan, lalo na ang mga tao bata, masigasig at walang takot. Pag-check out sa hotel, tinanong ako, nasiyahan po ba kayo sa inyong biyahe? Opo, sobra. Higit pa sa inaasahan ko. Babalik po kayo, di ba? Siyempre, buong puso kong sagot. Nasa airport na. Pagdating sa departure gate, binuksan ko ang aking laptop at binasa muli ang aking report. Idinagdag ko ang huling talata. Ang pinakamahalagang natutunan ko sa biyaheng ito ay masyadong makitid ang ating pagtingin sa mundo. Akala natin, Amerika at Europa lang ang sentro ng inobasyon, ngunit ang Asya, lalo na ang Pilipinas, ay sumisikat bilang bagong sentro. Upang mapanatili ang pinakamahuhusay na talento, kailangang unawain at yakapin ng Google ang pagbabagong ito. Narinig ko ang boarding call. Passengers for San Francisco, we are now ready for boarding. Isinara ko ang laptop at tumayo. Habang lumilipad ang eroplano, paliit ng paliit ang tanawin ng Maynila, ngunit sa aking puso, palaki ito ng palaki. Sa loob ng 12 oras na biyahe, nagplano ako. Una, isusumite ko ang report sa Vice-Presidente. Pangalawa, idadagdag ko ang karanasan sa Pilipinas sa aming hiring criteria. Pangatlo, magmumungkahi ako ng collaboration program sa mga kumpanyang Pilipino. At ang pinakamahalaga, kakausapin ko si Jake. Jake, mas malawak ang mundo kaysa sa iyong inaakala. Huwag lang Amerika ang tingnan mo. Tingnan mo ang Maynila, ang London, ang Singapore. Pagdating sa SFO, 1 oras ang pila sa immigration. Sa NAIA, 15 segundo lang. Sa bahay, dumating si Jake para sa hapunan. Ibinigay ko ang regalong notebook. Para sa'yo, isulat mo ang mga pangarap mo rito. Ang mga gusto mong gawin, makilala, at matutunan kapag nag-exchange program ka. Tumingin siya sa akin. Dad, seryoso ka ba sa Maynila? Oo. Dahil nandoon ang hinaharap at nandoon ang mundong titirhan ng iyong henerasyon. Nang gabing iyon, tinapos ko ang aking report. Ang conclusion, ang Pilipinas ay hindi na isang bansang sumusunod, kundi isang bansang nangunguna. Kung hindi ito kikilalanin ng Google, mawawala sa atin ang pinakamahuhusay na talento. Dahil dito, iminumungkahi ko ang sumusunod. 1.
magdagdag ng item para sa Global Experience Philippines Project sa evaluation. 2. Makipag-ugnayan sa mga pangunahing unibersidad sa Pilipinas para sa internship programs. 3. Palakasin ang kooperasyon sa mga startup sa BGC. 4. Pag-aralan ang pagpapalawak ng Google Philippines at pagtatayo ng R&D Center. Pinindot ko ang send. Sa labas, ang mga ilaw ng Silicon Valley, maganda pa rin. Ngunit ngayon alam ko na, hindi lang Silicon Valley ang mundo. Mayroon ding Maynila, Singapore at Berlin, at bawat isa ay may sariling lakas at alindog. Nag-text ako kay Angela sa Google Philippines. Angela, maraming salamat sa iyong tulong. Marami akong natutunan. Sa tingin ko, babalik ako agad sa Maynila. Magkita tayo ulit. Agad siyang sumagot. Welcome po, Mr. Lee. Sa susunod, mas marami pa kaming ipapakita sa inyo. Napangiti ako. Oo, sa susunod, mas marami pa akong makikita. Nang gabing iyon, mahimbing ang tulog ko. Tapos na ang isang linggong biyahe, ngunit isang bagong simula ang nag-aabang. Isang bagong buhay para sa akin na walang prejudice at isang bagong papel bilang isang mentor na magpapakita sa susunod na henerasyon ng isang mas malawak na mundo. Mga kaibigan, kamusta ang isang linggong kwento ni Mark Lee, isang recruitment manager ng Google? Ang ating pang-araw-araw na buhay sa Pilipinas, na para sa atin ay karaniwan, ay isang pagkakataong hindi dapat palampasin para sa mga kabataan sa buong mundo. Isang Pilipinas na maipagmamalaki, isang bansang dinarayo na ngayon ng mundo para matuto. Kung susuportahan ninyo kami sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like, mas marami pa kaming ibabahaging mga kwentong nakaka-inspire. Muli, maraming salamat po.